At dahil ang dami niyong food sa New Year, kaya ngayon mag-sardinas ka muna. Hi mga kambal! Busog na busog tayo sa New Year. Ang daming foods, ang daming drinks, dessert, mga kakanin, at iba-iba pa. So ngayon, dahil busy lately because ang dami nating mga preparations, hindi na nga nakaluto nung weekend at saka hindi din nakapag-grocery kasi close yung mga stores. Dito kasi sa Japan, yung January 2, kay ko na siya holiday. So close pa talaga yung mga stores until January 4. At buti na lang meron pa akong natira ditong sardinas. Medyo may kamahalan din to. Meron din naman kasing Filipino store dito at saka sa Don Quixote, maraming Filipino foods doon at pwede kang bumili. Meron din kaming kasamahan na nagbebenta din ng mga Filipino foods. Dati naalala ko nung bata pa kami, yung isang sardinas, masaya na kami kapag 7 yung laman. Yung mga maliliit, masayang-masaya kami noon kasi marami nga. Ito masarap to, lagyan natin ng lemon. Dati naalala ko, meron kaming tanim na kalamansi. Limonsito yung tawag sa amin nun eh. Ang dami-daming bunga. Dati naalala ko, parang binibenta lang namin ang mura-mura lang. Yung 100 piraso, parang 20 pesos. Ang sarap-sarap nun, ilagay sa sardinas o di kaya sa ginamos. Pwede din minsan ilalagay namin sa toyo, tas yun na yung ulam namin. Ang sarap din na sausawan yun. Kaya ready na yung ulam natin na sardinas, so let's eat! At syempre, huwag munang kalimutang manalangin sa pagkain. Ang parati naming nauulam noon ay bulad at ginamos. Madalang lang kami makakain ng isda. Kung meron man kaming makakain ng isda, yung barla, yung maraming tinik, yun yung pinakamurang isda. Sa hirap ng buhay noon, ngayon masasabi ko talagang sobrang layo pa man, pero malayo na. Yung sardinas, minsan lang kami makakain din ng sardinas. Pero ngayon, marami ka ng options at kung gusto mong kumain ng sardinas, yun ay kapag ka nagka-crave ka na lang or di kaya wala kang ulam kasi hindi ka nakaluto. Sarap na sarap ako dyan sa kain kong yan. Baka nagtataka kayo kung bakit ganyan yung background ko kasi dito talaga ako kumakain sa room. Yung background kong yan ay whiteboard na sinusulatan ko ng kung ano yung mga Nihongo or Japanese language na magagamit araw-araw na dapat hindi ko makalimutan. Ito mabilis ang kain lang din sa tanghali kasi 45 minutes lang yung lunch break namin at saka tumatakbo lang kami from work dito sa apartment namin. Mabilis lang din naman, ang lapit lang kasi 1 minuto lang kung tatakbuhin mo, makakarating ka na. Kaya pag hindi ka talaga nakapagluto, dapat meron kang mga stocks na dilata or di kaya itlog. Yun talaga yung parating kinakain namin, yung itlog kasi ang bilis lang lutuin. At syempre, yun lang din yung pinakamura. Parang kung i-convert natin into peso, parang nasa 750 lang siya pesos ang isang itlog. Kaya lahat ng mga OFW dito sa Japan, tamago everyday. Yun yung tamago means itlog. So, itlog everyday. Yan ang ulam na hindi mawawala sa mga OFW, lalo na dito sa Japan. Akala ng iba, kapag nasa abroad ka na, lalo na dito sa Japan, ang yaman-yaman mo na, marami ka ng pera. Oo, siguro, marami kang pera kapag wala kang pinapadalhang pamilya. Kaya pag dito ka sa abroad, ikaw lang mag-isa, lahat talaga dapat tiisin mo. Para meron kang maipadala or di kaya meron ka ring maipon para sa future mo. Huwag ka lang sobrang maarte or di kaya sobrang maluho kasi wala ka talaga maiipon yan or di kaya wala kang maipadala sa pamilya mo. Kaya ako, sanay kasi ako na mahirap yung buhay noon. Mabahirap din naman ngayon pero kung mahirap kasi yung pinagdaanan mo, makukontento ka sa kung anong available dyan. Yun bang makumpara mo, sasabihin mo, noon nga, ganito, ganyan. Ngayon pa, mag-iinarte ba ako? Yun talaga yung parating tumatatak sa isip ko, yung bawat pagsubok na yun ay nagiging lakas at inspirasyon upang patuloy na lumalaban. Kaya, kahit malayo pa, pero ang pangarap ay mararating, basta't may tiyaga at determinasyon. Yun lang, bye!